Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ira Cherise M. Palasige, ang Pangulo ng mga Kabataan. At ngayon po ay share ko po sa inyo ang aking life testimony kung paano, saan at kailan ko tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap ko po ang Panginoong Hesukristo noong aming batang katisismo noong May 2011 at hindi ko po inaasahan na sa mismong taon po na yon ay mararanasan ko rin po ang isa sa pinakamalaking dagok sa aking buhay at ito po ang pagkawala ng aking tatay noong December 2011. Noong pong mga panahon na yon ay talagang sinisisi ko po ang Panginoon, nanunumbat po ako sa Kanya kung bakit si Daddy pa, bakit sa amin pa nangyari. Every Sunday nandyan kami sa church, every Sunday nag-iika po si Daddy, nag-offering kami sa junior worship, and lahat ng ministry ay ginagawa namin. Tatamborin kami, kumakanta kami, lahat yun na isubat ko sa Panginoon. At noong mga panahon po na yun, yung mga nagdaang mga buwan, ay parang pumupunta na lang po ako sa church out of the kasanayan na dapat, kasi mag-guide si Mami, makikita ng mga tao na wala sa church, ganyan. So parang naging nakasanayan na lang yung mga bagay-bagay na dapat ay hindi nakasanayan, kundi dapat ginagawa natin dahil gusto natin mapaglingkuran ng ating Diyos. At noong isa pong gawain ng mga kabataan, ay dun po ako talaga na-realize ko na hindi ko pala dapat ginawa yun, hindi ko pala dapat sinabi sa Panginoon yun, sapagkat sino ba naman ako para manumbat at sino ba naman ako para sisihin siya. Itong buhay ko, utang ko lang din naman sa Kanya, diba? So ayun po, nagbalik loob po ako, naging maalab ako muli sa aking paglilingkod. At nung grade 11 naman po ako, 2017 or 2016 po ito nangyari, ay alam naman po halos ng lahat sa atin na nagkaroon po ako ng dengue na pangalawang beses, at yun po ay na-ICU na ako dahil bigla pong bumabay BP ko at kung hindi po kayo ICU ay maka-cardiac arrest daw po ako. Yung mga panahon po na yun, hinang-hina po talaga ako. Hindi ko alam kung magigising pa ba ako bukas, kung meron pa ba akong bukas na tatanungin, kung makakalabas pa ba ako ng ospital, kasi mag-isa lang ako sa ICU, wala akong makausap, wala akong bantay. Hindi rin ako makapag-phone kasi madaming naka-ano-ano sa akin. At meron din po ako nakasama dun sa loob ng ICU na na-aksidente po siya sa Vergara Highway at hindi po siya pwede kumain. At hindi ko po ma-attempt na kumain din dahil naawa po ako sa kanya na parang pag kumain po ako sobrang insensitive ko po. Kaya po pumayat din po ako na sobrang ng mga panahon na yun. At bawat BP ko po nun, kasi naka-automatic po yung BP ko na every 15 minutes, every mararamdaman ko po na i-BP na ako, ay kumakanta po ako ng mga praise song upang para mapakalma po yung loob ko na mapaalala ko sa sarili ko na may Diyos ako, na nakikita ko, at nananalangin po ako sa Kanya palagi na kung loloobin na po niya ang kunin, ay sige po, basta po patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Lagi po ganun yung prayer ko kasi natatakot din po ako talaga, sa totoo lang. At kung hindi pa naman po niya ako kukunin, ay gamitin niya po ako sa kanyang ministeryo at paglilingkuran ko po siya habang buhay. So, hanggang ngayon naman po ay nakakaranas pa rin naman po ako ng mga pagsubok na mabibigat, malalaki. Pero dahil tinanggap ko po ang Kristo sa aking buhay, hindi naman po iyan pangako na magiging madali ang aking buhay, kundi ito ay pangako na makakasama ko siya sa lahat ng pangyayari at pagsubok sa aking buhay. At may mga problema rin po at pagsubok na tangi ang Panginoon at ako lamang po ang may alam, dahil sa Kanya ko po sinasabi lahat ng mga bigat ng loob, mga doubts, mga worries at lahat-lahat. At alam ko po na may mga bagay akong hinihiling na hindi pa binibigay ng Panginoon. Pero alam ko po na darating yon sa tamang panahon na Kanyang tinakda. At ngayon po, ay magsilbi po sana itong patotoo na merong Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa. At maging pagpapala po itong pag-share ko ng aking life testimony na totoong may Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ayun po, at maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.
mapagpalang araw po sa lahat at nagpapasalamat po ako sa opportunity na to na makapagbahagi ng testimony ko. So yun nga po, bata pa lang po kami, lumaki na po kami sa church, pero hindi po pala yun sapat para maligtas ka. Ang kaligtasan po pala ay nagmumula sa Panginoon, hindi dahil kung ano yung nagawa mo, hindi yung giver ka sa church, hindi yung mabait ka, kundi ito ay kaligtasang nagmumula sa Panginoon. Ito ay gift ni Lord at that no one can boast, na walang sino mang pwedeng magmalaki. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakilala ko siya through yun sa San Miguel ng Munte nga po. Fellowship kami doon at pinakilala sa amin na ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoon, hindi sa ano paman. At sa paglagong Kristiyano pa bilang kabataan ay kailangan mo po talaga ng mag-invest ka sa spiritual life mo. So nahilig po ako magbabasa ng books noon. Tapos lagi ako sa PCBS. Patuluyan po talaga ang paglagong spiritual. At sa mga gabay ng magulang. At sana kasi po kailangan masumpungan ng tao si Lord na siya yung joy niya. Kasi once po na napatunayan mo sa buhay mo na si Lord talaga yung joy mo, yun yung isisik mo siya sa buhay mo. At alam niyo po, yun yung daladala ko dito sa abroad. Kung hindi, sabi ko nga po, kung wala akong Diyos, talagang depressive din talaga pala sa abroad. Kaya nagpapasalamat ako at nakasumpungan ko siya. At hindi totoo yun, hindi kahit nasan ka, siya yung magiging gabay mo at yung wisdom na natutunan mo sa church, sa mga nagturo sa iyo. Maraming po salamat.
Ako si Ariel Magtalas Irabon, 45 years old, going 46 this coming April 30. Sa mga nanonood, nakikinig, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng Panginoon ang sumaating lahat. Natatandaan ko nung grade 5 ako, grade 5 ako, 1980s yun. 1980s. Dito sa Cabanatuan City Yemilip Church. Dito sa Barrera. Ay, mahabang kwento yan, pagproseso ng pagtanggap. Kasi, hindi naman totally agad matatanggap mo ang Panginoon that time. Kasi, siyempre bata ka pa, laro lang alam mo nun eh. Basta, nakita ko lang, yung nanay ko, nagsisimba rito. So, sumasama ako, ganun. Si Ate Esther, sinusundo ako. Magaling maghanap yun, kaya nahuhuli ako. Kaya napupunta ako rito. Yun, na-attend na ako ng Bible study, kung tawagin nila. Tapos, nagkakaroon ng DBBS, yung Daily Vacation Bible School. Yun. Nag-aaral kami ng Biblia. Basta noon, masaya lang ako. Pag pupunta ako rito kasi maraming bata, masaya kami, nagkakagulo. Siyempre, pag maraming bata, andun yung mga kompetisyon, payabangan. Kasi ang natatandaan ko nun, siyempre, 5 and 6 ako nun eh. Andun yung mga kompetisyon, yung mga harutan, gano'n eh. Ako kasi tahimik ako, observer ako nun. Nitignan ko lang sila. Masaya naman ako nung nitignan sila, gano'n. Kaya nawili ako pumunta rito. Isa pa, yung nanay ko, lagi nga dito. Sama-sama ako. Nung bata pa ako nun, hindi pa ako gano'n nagpupunta rito. Kasi nga, yung nanay ko nung araw, tatandaan ko, sa MS Garcia kasi ako lumaki. So, pinanganak ako sa Burgos. Kasi kambal kami, dalawa kami, isang babae at isang lalaki. Yun ang sabi ng nanay ko. Hanggang sa lumaki ko, hindi ko naman siya nakikita. Lately na lang. Nung may isip na kami, tsaka lang kami pinagtagpo. Pero, dyan sa MS Garcia, ano yan eh, parang kumbaga, parang, kung kukumpara mo sa panahon eh, para siyang amihan. Tsaka yung lugar na yan ng Barrera, lugar ng Di Carma, ganyan, crowded. Crowded din yung aming lugar noon. Hindi pa siya develop. Lagi kaming binabaha doon. That time, laro lang ako. Puro laro lang. Pero nung mauwi na ako ng Mabini, nagbago na. Yun nga, yung simula nung doon sa buhay ko sa MS Garcia, compare doon sa Mabini, malaki ang difference. Siguro, niloob na rin ng Panginoon yun, doon ako mapunta para si Ate Esther, na dalaga pa si Ate Esther noon, na siya ang ginamit ng Panginoon para sa edad kong grade 5 na paglalaro, sa halip na naglalaro ako noon, andito ako. So, ibig sabihin, bagamat exposed ako sa labas, hindi ako, hati yung aking buhay. Sa church, tsaka sa mga hindi nag-church na kaibigan ko. Hindi ko naman sinabing hindi sila sumasamba. Ibig sabihin, siguro, baka meron din silang church. Pero ako, dito, nung panahon ng aking young age, dito ko nakilala yung mga bata na hindi ko sila malilimutin sa time. Hindi pa ganito to. Ano pa to? Yung, kung tatawagin ko ngayon sa aking sarili, kaaba-abang simbahan. Binabaha kami din eh. Oo, binabaha. Ang gate andyan, sa gitna na yan. Unti-unti, kasabay ng aking pagbabago, ng edad, ng paglilingkod, ng pag-iisip, yung church na ito, kasabay yung kanyang pagganda. Di ba? Ang ganda ng aking karanasan sa Panginoon. Pananaw ko noon, nung ako kinatawag na nagsisimba na dito sa Barrera, Yemilip Church. Ang pananaw ko nung bata ako noon, ang buhay, competition yan. Siyempre, pag sinabing competition, pagalingan. Kasi, di ba, kahit nung nag-aaral nga kami sa school ako, alam mo na kung pakialam doon sa mga honor-honor na yun. Pero dito sa church, meron. Sina-challenge nila kami na kung sino yung magaling sa memory verse, gano'n. Mahina nga utak ko sa pag-aaral. Lagi akong talo sa memory verse. Ata ako nakuha ang award sa tagal ko ng pag-aaral. Wala akong memory verse. Pero ang meron ako noon yung masipag lang ako. Lagi ako nandito. Tsaka tahimik ako. Kasi mahihiyaan niya akong tao. Lumaki ako ng observer lang. Tumitingin lang, gano'n lang. Bilang edad ko magpo-46 na nga, tulad ng sinabi ko kanina, masarap ang buhay sa piling ng Panginoon. Personally personal yan. Personal ang sinasabi ng Bible. Hindi grupo, personal. Bakit sinabi personal? Kailangang maranasan mo ang
Panginoong Hesus bilang ikaw. Hindi ko may asawa kakasama, hindi. Personal yan na karanasan sa Panginoon. Ini-encourage ko kayo mga tagapakinig, tagapanood na subukan ninyo yung karanasan na may Panginoon. Magbasa kayo ng Bible. Una, magbasa kayo ng Bible. Kasi maraming didoso ngayon, maraming nagtatanong. Ano na kasi ang millennial iba eh. Marami ng pilosopo. Para bang kahirap mag-mission sa panahon na rin. Mabuti pa rin sa mga liblib na lugar. Lagi silang handang makinig. Pero dito kahirap. Siguro, sa panahon natin ngayon, dahil sa makabagong technology, bukod sa pagbabasa ng Bible, mag-search kayo about tungkol sa buhay ni Kristo, ang Panginoong Jesucristo. Tignan ninyo. Isang pindot lang naman yun eh. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Ano ba ang kanyang naging buhay? Sino ba ang kanyang mga naging mga disciple? Ayan. I-try ninyo. Yun ang nakikita kong isang paraan para ma-encourage ko kayo na mag-try. Wala namang masama, lalo ngayong pandemic. I-try ninyo na i-type yung Panginoong Jesucristo, sino ang Panginoong Jesucristo. Bibigyan kayo ng background nun. And then, of course, subukin. Sabi niya, di ba sa Bible, subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Kundi, ibibigay ko sa inyo. Di ba? Siksik pa nga liglig, umaapaw. Yan ang pangakong pinanghawakan ko sa Panginoon na sa pagmamatured ko, naranasan ko yan personally. Marami ako. Kung iisa-isahin ko, baka gabihin tayo kung ano yung karanasan ko sa Panginoon. Bakit ini-encourage ko kayo na tanggapin siya bilang Panginoon din at tagapagligtas ng buhay niyo. Imagine, sa hirap ng buhay, sa magulong daigdig, sa kawalang pag-asa, sa mga balita ng taggutom, kakapusan, pandemic, araw-araw balita, pandemic, mga nagkakasakit, naku, marami nagpapakamatay. Paano gagawin mo kung wala kang Panginoon? Kanino ka manghahawak? Sino ang tutulong sa'yo sa ganitong sitwasyon? Nakakulong, naka-lockdown. Bilang mananampalataya, walang masama, walang masamang tinapay sa Panginoon, walang masamang sitwasyon sa Panginoon. Lahat pinangyayari niya para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari ngayon, parang sa tingin natin natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Lagi siyang gising at nakatungi sa atin. Mararanasan natin yan. Paano? Siyempre, tanggapin mo siya bilang Panginoon. Siyempre, pag natanggap mo na siya bilang Panginoon, magiging tagapagligtas mo na rin siya. Ano yung tagapagligtas? Yung pag namatay ka, na inaalala ng marami. Mayaman, mahirap. Isa lang daw pupuntahan sa hukay. Pero, pag meron kang Panginoong Hesus na siyang daan, buhay, at ang katotohanan, para bang, pag tinanong ka, Pastor, sino na handang mamatay? Pwede kang tumaas na gano'n kasi may langit ka. May langit kang pupuntahan. Sa langit daw, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasiyahan, puro pag-aawitan. Ano pa ba yung mga pangako sa Bible? Dito lang sa church, pag kumakanta, pag pinakikinggan ko, parang na ako nasa langit Lalo na pag yung mga anghel ang kumakanta. Gusto kong maranasan yon. Kaya, ang paglilingkod ko sa Panginoon, siguro sa 45 kong ito, kung luluobin ng Panginoon na abutin, tatay ko, 80. Abutin ako ng 80. Maglilingkod ako sa Panginoon. Totoo yun. Dahil masarap maglingkod sa Panginoon. Bagamat maraming pagsubok, ang tao kasi ayaw ng pagsubok niyan, ayaw ng problema. Pero, habang sinusubok ka ng panahon, ng daigdig, lalo mo namang nakikilala ang Panginoon. Parang ginto raw. Dumadaan sa apoy. Dumadaan sa apoy para lumabas yung kanyang ganda. Bahala na. Natatandaan ko, may share ko lang din sa inyo. Nung mag-exam ako, lalong nagpakahayag ang Panginoon sa akin.
sa pamamagitan ng words na yon ng teacher. Ang ganda ng words na yon na tumatak. Tumatak doon sa puso ko. Dito. Tumatak dito. At hanggang ngayon, dala ko yun. Manahim age ko noon, 4 na anak ko. Nung ko lang narinig yung words. Kung wala ka na sa Word of God, paano pa marinig yun? Wala na, walang chance. Pero that time, ginamit ng Panginoon yung tao na yun, si Ma'am Lynn, para yung word na yun, panghawakan ko. Kasi kailangan may panghawakan kayo. Sabi niya, exam ako, ma'am, hindi ko kaya. No, sabi niya. English teacher kasi yun, kaya magaling mag-English yun. Do your best, sabi niya. Sa exam, ha? Do your best, sabi niya. Sa inyo mga kapatid, do your best din. Do your best na maglingkod kayo. Gamitin niyo yung best niyo. Ano ba yung best? Yung best, yung tinatawag na ibuhos mo yung buong lakas mo sa Panginoon. Panginoon, mahal kita. Ano man sitwasyon, hindi ako bibitaw sa'yo. Ganun ba? Meron kasing punto ng buhay natin na bagamat may Panginoon kayo, pero hindi naman nyo siya, ibang ano lang, Panginoon lang kita, pero hindi kita katagapagligtas. Panginoon lang kita, pero nagdududa ako sa'yo. Hindi ganun. Yung bang gawin mo yung lahat na magagawa mo na hanggang gumapang ka, gawin mo lahat. Kumapit ka, huwag kang bibitaw, kahit anong mangyari. Huwag mo intindihin yung mga humihila. Kapit, sagawin sa Panginoon. Yun yung pinanghawakan ko noon. Yun yung sinasabi kong do your best. Gawin mo yung magagawa mo. Ngayon, gagawin naman ng Panginoon yung the rest. Huwag kang matakot, mamatay kung ikaw ay nasa Panginoon at doon ka pupunta sa Kanya. Gano'ng kasarap yun. Bagamat di pa ako nakakarating ng langit. Pero, bilang 46 years old, may mga anak, may mga apo na rin. Ang Diyos, sabi ng asawa ko, ano ang gagawin natin ngayon? Wala na tayong bubong, wala pa tayong pera. Isa lang ang gagawin natin. Maghawak kamay tayo, magdasal tayo. Kaya yung asawa ko na yun, pinupuri ang Panginoon. Buhay na patutoy asawa ko. Tinanggap niya ang Panginoon. Bakit? Dahil sa karanasan. Dahil sa karanasan namin ng aking buong pamilya. Hindi siya kwento. Karanasan. Ang karanasan. Ang siyang nagpakilala sa asawa ko sa Panginoon. Kasi totoo lang, ibang-iba ang pananaw ng hindi mo kapananampalataya. Kaya huwag mong maging katwiran yung katwiran ko. Kaya ko yan. Hindi. Sundin mo yung Bible. Total, tinanggap mo ang Panginoon, sundin mo yung sinasabi ng Bible. Hindi ko naman sinasabi magiging perfect ka, pero, kumbaga, sa halip na sumorkat ka pa, may daan siya. At yung daan na yun ang alam ko pinakamabuti. Dahil sa kabila nung paikot-ikot namin mag-asawa, sa Panginoon din kami nagtuloy. Siya yung kinilala namin bilang Panginoon. Kasama ng aking buong pamilya. Magandang hapon po sa inyong lahat at salamat po sa pagkakataon na ngayon ay maging bahagi tayo ng gawain ng iglesia na ating pinagsasama-samahan. Ang magkaroon tayo ng tinatawag na evangelistic crusade sa pakikipagtulungan po ng iglesia natin sa dako ng Kabanatuan, 10 ng kanyang mga lupong pamunuan. At hindi man dapat kagalakan po ng inyong lingkod, ang inyong pastor, ang maging tagapagsalita ngayong hapon sa gawain ating ngayong gagawin. Ang talata po na ating pagbabatayan ngayon ay nakasulat sa unang Samuel. Ang talata po, ang kabanata ay 16, ang talata ay 7, at ganito po ang ating mababasa.
Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang kanyang taas na kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Mga magulang ko at mga kapatid, sa hapon pong ito ay sama-sama nating tingnan ang kalagayan ng ating paligid. Una, kung ano ang pakiramdam ng ating mga puso sa nakikita natin ngayong kalagayan ng ating lipunan. Ang lipunan nating ginagalawan ngayon ay obsessed sa tinatawag na physical appearance ng tao. Kung kaya't ngayon ay makikita natin ang maraming mga health clubs na siyang nagbubuhos ng maraming pera, na maraming oras, na kung saan para sa tinatawag na pagpapaganda, pagpapabago ng kanyang appearance sa kanyang katawan. At kung merong pinakamalaking growing industries sa atin sa bansang Pilipinas ay yung tinatawag ngayon na plastic surgery. At kung bakit ngayon makikita po natin bilyong-bilyon dolyar ang ginagastos ng sangkatauhan taon-taon para lamang doon sa tinatawag na physical health fitness industries. Hindi naman po ako kumukontra na kailangan naman natin, lalo po tayong mga tao, ay maging physically fit sa ating kalagayan. But nakakatuwa po, ang standard ng Diyos, ang sabi niya kay Samuel, ay huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin sa katulad ng pagtingin ng taong panlabas na anyo. Ang tinitingnan niya ay pusong tumitingin si Yahweh. Ito po ang standard ng Diyos kung ang basahan niya sa kanyang pagtingin at pagkilati sa ating mga tao. Sa banal na kasulatan, makikita po natin kung merong sentro ng buong pagkatao ay ang puso natin. Dahil ang puso po ang siyang kumukontrol ng lahat ng aktibidades ng ating mga buhay. Siya po ang tinatawag nagbibigay ng quality ng ating buhay bago ito magkaroon ng forma. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang puso ni David ay tama para sa Panginoon. Sa kabila ng siya po ay isang maliit at pandaking tao, isang taong who looks after the shepherd, isang taong nakatira doon sa parang, na naging hari ng Israel. Ang sabi pa ng banal na kasulatan, siya yung nakita ni Saul, siya yung nakita ni Samuel para pumalit kay Haring Saul. Siya yung tao na walang takot. Siya yung taong inspiradong leader na mangunguna sa bansang Israel. Siya yung taong successful businessman, skilled na tao. Subalit, kung merong pinakadakilaan si David na makikita natin sa banal na kasulatan ay hindi yung kanyang pagiging matipuno, hindi yung kanyang pagiging bantayog, hindi yung kanyang pagiging dakilang mandirigma, kundi ang kanyang ginawang mga sulat na pagdakila at pagkilala niya sa kapangyarihan ng Diyos
kung ano yung ginawa niya sa kanyang buhay, ang siyang magbibigay ng pinakamahalagang kategorya ng buhay ni David. Kung bakit sinabi sa kanya ng Diyos that David ay malapit na malamit sa puso ko. Na-impress niya ang Diyos. Kaya sabi niya, I have found David the son of Jesse, a man after my heart. Mga magulang ko at mga kapatid, bakit? Mismo na ang Diyos ang nagbigay ng kataga na si David ay isang taong malapit sa aking puso. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa sulat ni Pablo, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalugdan ng aking puso, naggagawa ng buong kalooban ko. Bakit anong nakita ng Diyos sa kanya? Sa ating mga tao, likas yung pagiging makasarili. Likas na yung kagustuhan nating meron tayong napatunayan sa ating mga sarili. Makita natin yung ating sarili na meron tayong nagawa at napatunayan natin. But David, ang kaibahan ni David, ang sabi po ng Panginoon, ng banal na kasulatan, binayaan ni David na sa kanyang buhay kung merong nagmolde at naging guro niya sa kanyang buhay. Nagpasyon, nagbigay ng passion sa kanyang puso, ay yung Diyos na nagperam sa kanya ng buhay at kalakasan. God focused on His character more than His physical stature. Tingnan po natin ang pagsunod sa Diyos po, mga magulang ko at mga kapatid. It is all about our way of life. It is all about our character. Unless we concentrate our life on the integrity ng ating personal na buhay, hindi yung tinatawag nating outward look ng ating buhay. At naniniwala po ako, yung ating commitment, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mga Amerikano po ay common sa kanila. Meron silang katangian pag sila'y nag-commit, talagang mapangahawakan mo ang commitment nila. Why? Dahil, ang sabi po, when you are committed, you are still in control with yourself. Gano man kadakila ang iyong commitment. Subalit, iba po yung tinatawag na pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Parang sinabi mo lang, pag ikaw'y nahuli, itaas mo yung kamay mo, hindi ka na alakan ng pagpipilian. Obligado mong itataas ang iyong kamay. At susurrender ka. Hindi mo pwedeng sabihin niya, hindi ako committed dito, na itaas ko ang aking kamay. No. Dahil dito, mga magulang ko at mga kapatid, unless we examine our heart, saka natin makikita kung sino tayo sa harapan ng Diyos. But the big question sa buhay po natin na mga tao, meron pong sumisira ng ating puso para sa Diyos. Ang ating mga puso po, bagamat ito'y nakaposisyon sa harapan ng Diyos, and God provided protection, ay kailangang ingatan po natin kung ano yung makakasira sa mga pag-iingat ng Diyos sa puso natin ito. Kaya ang sabi po ng Proverbs, sa kanyang kabanatang 4, ang talata po'y 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Ang ating kalusugan, ang ating productivity ng ating buhay, ay hindi natin pwedeng i-assume.
na sabi, bahala na ang puso ko dyan. Iingatan yan. Kailangan ang ating pag-iingat ay constant habang panahon sa lahat ng makakasirang bagay sa ating mga puso. Ang pagsunod sa Panginoon, mga magulang ko at mga kapatid, ay kailangan yung ating pusong sumuko sa Diyos. Sapagkat, kung titingnan po natin, kung merong unang sumisira ng puso natin sa Diyos, yung ating mga tagumpay. Ang ating tagumpay kung minsan ay nasasalikupan. Yung ating puso ng maraming bagay at mga sinyales ng ating mga accomplishment. Kapag nakikita natin yung ating sarili na tayo andun na sa tagumpay, na patunayan natin sa ating sarili, we can stand by our own feet. Alam niyo po, ang kasunod, minsan, ay yung ating relasyon sa Diyos ay nalalayo. Sapagkat, ang nakikita natin, look what I have done. Look what I have accomplished in my life. Success, tagumpay. Ingatan po natin ito, mga magulang ko at mga kapatid. Mga kabataan, sapagkat sa ating pagiging kabataan, nakikita natin yung pangangailangan natin. Subalit kapag dumating na tayo sa buhay na nakakatayo na tayo sa sarili nating mga paa, minsan, reality, nakakalimutan natin yung ating mga pinagmulan. Hindi lamang po yung tagumpay ang ating iingatan sa ating buhay. Ingatan natin yung pagiging maramot, selfishness, na kung saan siya yung nagpapalukot sa ating mga puso, na siyang nagpapalayo sa ating puso. Doon, sa walang kadamutang nagkaloob sa atin ng buhay at kalakasan. Yung tatlong kwarto po ng ating puso, kung minsan kapag nakawala, yung ako, yung myself, and mine. Akin ito, ako ito. At ito po ay naglalayo sa ating mga puso para sa Diyos. Yung minsan po, alam niyo po, sa ating, lalo sa kabataan, di lang sa kabataan, sabihin natin, sa maraming tao. Yung tinatawag na laziness. Yung pagpasok lamang po sa kapilya, paggayak natin sa ating mga sarili, yung serbisyong ating gagawin bilang tao, ay ito po parang nagpapatuyo ng ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang puso natin, ay sabi nga, wala namang pusong walang pag-ibig. Heart is like love. At ito po ay nagpapangsyon lamang sa capacity ng tinatawag ng pagbomba nito ay magsiserbisyo ito sa maraming bahagi ng ating katawan. Pag makita nyo po, hindi lang naman ang siniserbiyon ng puso ay yung utak, di ba? May dugo sa utak, may dugo sa kamay. It function, it pumps out services to different parts of our body. Kaya dahil dito, kailangan yung ating function po, hindi namamanhon as a Christian. At makita ito ng ating mga kapwa-tao bilang mga gandang halimbawa ng pananampalatayang tinanggap natin ay buhay, gumagalaw, at nararamdaman, nagpapangsyon, nagpapump ng serbisyo sa ating kapwa. And the most of all,
Yung kasalanan po. Ito po yung nagpapaitim. Para bang alam nyo po yung puso ng sobra kang naging chain smoker, yung iyong puso, yung iyong baga, nalukot na. At hindi na kayang tumanggap ng hangin, hindi na kaya mag-pump out, hindi na kaya magtrabaho, at mula doon sa kanyang source na buhay, ay hindi na siya. Malayo na siya. Lahat ng ito ay isang disease na dapat makita natin at kilala natin na hindi ito yung nagpapalayo sa buhay natin, sa puso natin. Para tayo ay malayo sa Diyos. Anong gagawin natin, mga magulang ko at mga kapatid? Ang tanong po natin, ito bang mga sakit na ito, nararamdaman ba natin na ito yung naglalayo sa inyo, naglalayo sa atin, para mabuhay tayo ng malapit sa Diyos? At naniniwala ko po, mga magulang ko at mga kapatid, ang lahat ng ito ay nakaka-impluwensya sa ating mga pag-uugali. The good thing is this: can we develop a heart for God? Pwede ba nating muling i-mold yung ating mga puso para yung puso natin ay malapit sa Diyos? Marahil sasabihin natin, paano gagawin natin? Nahirap ba? Kagastos ba tayo ng malaki? Kailangan ba natin katulad ng plastic surgery na para mabago natin yung ating mga mukha, yung ating mga ilong, gusto natin matangos, kailangan natin gumastos ng pera? No, it's not. Ang kailangan lamang natin ay isang pusong bukas para sa Diyos. Ito po kailangan natin, meron tinatawag tayo, maging mapagkumbaba tayo sa kabila ng ating mga tagumpay. Minsan kasi ang tagumpay ng tao ay kapag mabigat ang bulsa mo, minsan marami ka ng pagbabagong mararamdaman sa iyong sarili. Marami ka ng pangangailangan. Marami ka ng makikitang yung standard ng living mo. Ikaw na mismo ang babago. Kaya ang sabi po ni David ay ganito. Ang sabi niya, yung tagumpay ni David, doon po sa Samuel chapter 18 verse 14. Alam niyo po ba? Ang sabi po, Saul killed 1,000 of enemy, but David 10,000 of his enemy. Dahil dito, yung tagumpay ni David, mga magulang ko at mga kapatid, ang siya nagtulak kay Saul para siya magbago at mainggit, masira ng loob kay David. Nakita po natin sa ganitong kalagayan na si David po sa kabila ng kanyang tagumpay, yung puso niyang malapit sa Diyos po ay hindi naapektuhan. Kailangan po natin dito, lagi po natin chine-check yung ating puso, lalo na po kung tayo po ay andon sa kalagayang pagtatagumpay ng ating buhay. Sapagkat kung merong kailangang makita natin dito yung tagumpay, ang pangkontra po sa tagumpay para po tayo ay patuloy na mayroong koneksyon sa Diyos ay yung patuloy na pagpapakumbaba natin at pagkilala na walang bagay na nangyari sa ating buhay kung hindi siya nagkaloob nito, ang Diyos na nagperam sa inyo, nagtiwala ng buhay sa ating mga sarili. Kailangan nating ma-recognize sa ating buhay. Without mercy, without grace from God,
we cannot achieve success in life. Sapagkat yun lamang ating pagpapakumbaba ang magpapatunay ng isang tao ay tagumpay sa kanyang buhay. Ang sabi po ng isang dating presidente ng Amerika ay ng kanyang pag-aralan ng kasaysayan, ang sabi niya ay natatandaan ko, sabi niya, na I was here as an accident. But I'll try to remember where I came from. Tandaan po natin kung saan tayo nagmula. Kasi ang sinasabi po natin sa buhay natin, pag hindi natin alam yung pinanggalingan natin, baka hindi po tayo makakarating sa paroroonan natin. Ang daigdig ng politika, ang daigdig ng palakasan, ang daigdig ng negosyo, even religious communities, mga magulang, mga kapatid, ay pinatutunayan po na ang tagumpay at kababaang loob ay hindi kailanman pwedeng magsama. Parang tubig at langis. Na pag pinagsama mo po, kahit na paghalu-haluin mo, hihiwalay sila sa isa't isa. Kaya ang sabi ng panalangin ng David sa kanyang 2 Samuel chapter 22 verse 28, you rescue an afflicted people, but your eyes are set against the proud. You humble them. Mga magulang ko at mga kapatid, naniniwala po ako ng ating debosyon, ng ating pagiging Kristiyano, ay nakabatay po sa tinatawag na step natin para doon sa pagiging pagpapakumbaba. Siguro, maganda natin tingnan at maging katanungan sa atin, paano po ba natin hinahandle sa buhay natin yung tagumpay? Ang malaking pagsubok naman sa buhay po bilang isang tao ay hindi naman yung mga pagsubok na kinakaharap natin, kundi kung paano nandoon tayo sa tinatawag na talugtog o prosperity ng ating buhay. At kapag dumating na po sa buhay natin na ang ating buhay, do we pray open? When we enjoy our promotion, when we enjoy our salary, did we still recognize God in our heart? Kaya ang sabi po ng ating banal na kasulatan, ng ating aralin, let us be humble, maging mapakumbaba tayo sa kabila ng ating mga tagumpay. At dahil dito makikita natin, pag ganito ang ating makikita sa ating buhay, meron tayong pakialam sa ating kapaligiran. At dahil dito, ang sabi po ni David sa kanyang sulat sa chapter 34, verse 3, David inquired of the Lord. He worshipped and lifted up his name of the Lord. Naniniwala po ako dito sa ganitong kalagayan ng ating buhay. Maliban, mga magulang ko at mga kapatid, makita natin ang isang puso na malapit sa Diyos. Saka palang magpapasimula sa atin yung concern natin sa ating mga mahal sa buhay na ilapit natin sila sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na kagalakan ng buhay ay hindi kailanman natin masusumpungan sa anumang bagay. Kailangan magpasimula ito sa isang pusong malapit sa Diyos
para maibahagi natin ang mabuting kasaysayan natin sa Diyos sa ibang tao at maramdaman naman natin nila na ang ating buhay na malapit sa Diyos ay isang buhay na masaya, isang buhay na kung merong available lagi sa kanyang sarili, it is isang serbisyo na maramdaman nila bilang isang Kristiyano. Kaya, ang sabi po ng Acts chapter 13 verse 22, if we could eavesdrop relationship with God throughout his life, would probably discover isang larawan na isang magandang umaga na nagsasabi sa ating buhay, paggising natin sa umaga, para pong sundalo, God, I am reporting for duty. And sir, and what are your orders to my life? Ganito lagi sana ang makita natin sa ating buhay, sa paggising natin sa umaga, sa anumang oras ng ating buhay. Makita natin sa ating mga sarili, yung ating serbisyo sa Diyos, serbisyo natin sa ating kapwa. Maramdaman natin na lagi tayong naghihintay ng isang katanungan sa ating Panginoon. What is your order mo para sa akin ngayon? At naniniwala ako na ang lahat ng ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay isang magandang palatandaan natin. Hindi man tayo magsalita sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, makikita po natin na sila ay merong pagkakataon kung ano yung nararamdaman natin kagalakan sa ating buhay, ay maramdaman nila ang kagalakan para sa Panginoon. At ang huli po, mga magulang at mga kapatid, maramdaman natin na kung meron tayong nagagawang kamalayan sa buhay, meron tayong ugali na mapagsisi sa ating mga nagawang mga pagkakamali. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan po, kapag binasa natin, hindi po siya nagtatakip ng kasalanan ng tao. Ang banal na kasulatan ay lantad na lantad kung ang mga lalaki at babae ng banal na kasulatan ay pinakita niyo kung ano yung mga kamalian. Hanggang doon sa kalilitang marka ng kanilang mga buhay ay pinakita ng banal na kasulatan kung anong kasalanan ng mga lalaki at babae. At naniniwala po ako, yung ating pagiging maugalaing mapaghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, sapat para po maramdaman natin ang kagalakan sa buhay na pinahiram sa inyo at sa akin. Let us trust the living God. Magtiwala po tayo sa isang buhay na Diyos. Makita natin na ito yung controlling factor ng ating buhay. Kaya ang sabi ni David, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God and my mountain, my refuge. At dahil dito, ang sabi po, kumusta po tayo mga magulang ko at mga kapatid? Paano tayo nabubuhay ngayon sa harapan ng Diyos? Stress po ba tayo sa ating buhay sa pagtitiwala natin sa Diyos? Surely, the battle of life is coming. Sa panahon natin ngayon, ramdam na ramdam natin kung paano ang kinakaharap natin mga pagsubok sa buhay. Ang sabi po ng isang manunulat, ang sabi po niya ganito, it doesn't matter how great the pressure is. What really matters is where the pressure lies, whether it comes between you and God, or whether it presses you nearer His heart. Kung yung mga pagsubok natin, mga pressure natin sa ating buhay, ay hindi mahalaga kung paano saan galing ito, kung mahalaga ito, saan ba tayo dinadala nitong mga pagsubok na ito? Inilalapit pa tayo sa Panginoon. Kung ito po, mga pressure na ito ay inilalapit tayo sa ating Diyos or inilalayo tayo,
Subalit, kapag binuksan natin yung ating mga puso, ang ating buong pagkatao sa harapan ng Diyos, at in-extra ito, ano po ang makikita? Makikita ba sa atin kung gaano kahalaga sa atin yung ating kapwa-tao? Makikita ba sa ating mga buhay kung gaano natin pinalagahan yung buhay na piniram sa inyo at sa akin? Ginastos ba natin ito sa mga bagay na hindi makapagbabalik ng tubo sa Kanya? Mga magulang ko at mga kapatid, isa lang po ang katugunan. Kung nararamdaman natin sa ating mga sarili na hindi pa natin na-expose yung ating buhay doon sa dakilang physician na manggagamo, sa dakilang tagapaglikha, at makita masumpungan natin sa ating buhay na malayo po tayo sa Kanya, ito po yung pagkakataon, mga magulang ko at mga kapatid. Hindi po tayo gagastos. Hindi mangangailangan ng anumang bagay ang ating gagawin, kung hindi ang ating lamang titingnan at raramdamin sa ating buhay ay yung ating mga puso ay siyasatin natin kung anong meron pahalaga nito, kung ano'y meron dito, at kung nasumpungan natin ito'y malayo sa Kanya, ito na yung pagkakataon, mga magulang ko at mga kapatid. Hindi po nakakahiya yung sabihin yung totoo, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, kung wala ka sa aking buhay, hindi ko alam kung anong kakahinatnan ng aking buhay. Panginoong Hesus, maawa ka, mahabag ka sa akin. Mga magulang ko at mga kapatid, sapat na mga kataga, para ang Diyos po ay hindi niya ilawit ang kanyang kamay at abutin ang ating mga buhay. At kung kayo po ngayong mga nakikinig at nakakasumpong po ng ganitong kalagayan ng buhay, samahan niyo po akong yumukod at sama-sama tayong manalangin at hilingin po natin sa Diyos na sama-sama niya tayong kahabagin at abutin ang ating buhay para gamitin niya sa isang masaya at katanggap-tanggap na paglilingkod sa Kanyang gawain. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga katotohanan ng buhay. Kung paano ipinakita mo sa amin kung gaano kahalaga ang aming mga puso para kami ay malapit sa iyo. Kung ano ang kinalalaman ng aming puso na pinahiram mo sa amin para unawain namin na siyang nagkukontrol ng lahat ng aming mga pagkatao, na siyang naglalayo at naglalapit sa amin kung paano ka namin bibigyan ng kapurihan at kalulatian sa aming mga buhay. Ang dalangin namin, Panginoon, bigyan mo nawa kami kung may nakita ka man sa aming mga puso na isang pusong malayo sa iyo. Ang mga kapatid namin ngayon na nakikinig at kasama namin sa gawain ito, abutin mo po ang puso ng bawat isa sa kanila upang sa ganoong Panginoon, hanggang kami ay pinapahiram mo ng buhay at kalakasan. Maranasan po namin ang isang puso na malapit sa iyo, isang pusong kinalulugdan mo, upang sa ganoon magawa po namin ang mga bagay na naisin mo sa aming buhay ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang banal, ang aming samod dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalang banal ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat.